Probability and Statistics Hypothesis Testing. Nasa week 4, week 2 to 3, quarter 4 po ito na lesson. Diyan po sa grade 11 sa inyong high school. Dapat meron na kayong idea o meron na kayong kaalaman from the previous lesson tungkol sa how to formulate the appropriate null hypothesis, alternative hypothesis. Para kunting recap lang natin dito. At saka yung mga central limit theorem, yun po. Yung sa z-test, t-test, t-table, z-table, dapat marunong na po kayong magbasa doon. At saka yung pag-determine ng test statistic. At saka, ito, pinaka-importante. Di ba meron tayong previous lesson tungkol sa normal curve? Yun, dapat naka-illustrate tayo yung mga regions. Kasi maglagay tayo doon ng boundary, di ba? Kung ano yon, yung in between, above, or below. So, dito sa lesson na to, you should be able to define and illustrate the null hypothesis, alternative hypothesis again, and then the level, talaga natin, level of significance, rejection region, and the types of error in hypothesis testing. Identify the rejection and non-rejection region, and then solve the computed value against the critical values. Then we have to differentiate the type 1 and type 2 errors, yung sa alpha at saka yung sa beta. Para saan ba nga ba ito? Alamin natin yan. Okay. Dito, sa statistics, making sound decisions in dealing with situations. Imagine, yung last pandemic natin, how a newly discovered medicine is being tested for human treatment. It's really exciting. How could you manipulate data, test hypothesis, and decide? Data po ang basihan natin. Yun po ay compute natin. So, we have to determine the key terms muna. Okay, recap tayo. Or let's say the hypothesis testing. Ano ba yun? Statistical method applied in making decisions. So, statistical methods using experimental data. Hypothesis testing is basically testing an assumption that we make about a population. Diba? Kung base tayo sa population, nag-assume tayo conducting our own some experiment, then or survey. So, yun tatawag nating hypothesis testing. Okay. We have now is a process of proposed explanation, assertion, or assumption about the population parameter. Ano ba yung parameter? Example, yung mga mean. Yan. About the distribution of the random variable. Null hypothesis. Initial claim. Ito po yung based on the previous analysis na mayroon ng mga researcher, na mayroon na silang mga conduct na study or survey, and then mayroon silang nilabas na result. So, it shows no significance difference between two parameters. It is denoted by the H sub 0. So, null hypothesis. Yun na po yung given, di ba? Tapos, nag-conduct ka kasi tinitest mo yan, di ba? Ay, mayroon kang claim. Yung claim mo, yun ang tawag natin sa alternative hypothesis. Contrary to the null hypothesis, which shows the observations are the result of a real effect. It is denoted with the H sub A or H sub 1 with the other reference. Ganito, meron ng survey, tapos nag-claim ka ng iba, hindi yon scope, hindi yon equal sa null hypothesis, previous survey, tapos meron kang assumption, meron kang claim na bago, kasi meron kang planong mag-conduct ng survey based on your data. Tapos, nag-assume ka na hindi, parang hindi, malabo doon na papasok sa null hypothesis, yung sa claim previously. So, gagawa ka ng study. Yung ginawa mo, na hindi, na nag-claim ka ng bago, na against or contrary sa null hypothesis, tawag natin doon is alternative hypothesis. Yan po yan. Okay. Example. Ito. According to a survey, the average daily usage of social media worldwide of global internet users amounts to 142 minutes per day. Sophia,
conducts her own survey among her friends to find out that their time spent on social media is significantly higher than the global survey. So titingin mo kasi yung social media usage na this is to almost 3 hours, di ba? Parang hindi naman yata dun sa observation ko sa friends ko. So i-claim si Sofia na talagang significantly higher yung na per day ng friends niya, di ba? Yung gamit doon sa social media. Pero talagang kailangang valid yung data niya, di ba? So, ano tayo ng hypothesis? Gawa tayo. The average daily usage of Sophia's friends is the same as the global average usage. Yan. Equal, always equal yung sa null hypothesis kasi nandoon na yun, di ba? Meron ng study yun. Tapos, ikaw ng bagong claim o meron kang you challenge the null hypothesis kasi may papatunayan ka, then that is so-called the alternative hypothesis, which is not equal to the null hypothesis. It's either higher than, lower, or less than, or it's not equal. Ganun po yun. So dito, sa kang Sofia, higher than ang kanyang claim. Kasi nakikita niyo, observation niya is, hindi naman 2 hours lang yung, mostly 2.5 hours yung friends ko. Diba? More than 5 hours pa nga. Kaya, nag-conduct talaga siya. Tingnan natin. So, we have now to know also the level of significance. The level of significance denoted by the alpha refers to the degree of significance in which we accept or reject the null hypothesis. Nandun yan. Yung degree of significance, ganun pa yung pag-reject or pag-accept sa null hypothesis. Wala po tayong 100% accuracy. Kaya, kasi nga, nag-study tayo, di ba? Yung sample nga, mag-represent the whole population. Depende yan sa study natin. Yung data gathering natin. So, it is also yung alpha, also the probability of making the wrong decision when the null hypothesis is true. Probability of making the wrong decision. Yun lang, yung kunti lang talaga. Level of significance. Yung gamit natin, 1%, 5%, and 10%. Yun ang common. Meron pang isa yung 99.9 pero sa atin 90, 95, and 99 confidence level. How confident are you? Then doon tayo sa alpha significance level, yung 10%, yun yung butal sa 100%, diba? Kung 90% confidence level ka, merong alpha yun na 10%. Yung 95 naman, merong 5%. At saka 99%, meron naman tayong alpha na 1%. For one tail, yung papunta, one tail is either less than or greater than, nandun po siya babas. Kung sa Z naman tayo, yung test statistic natin is Z, so nandun siya, meron na tayong clue, 1.28 is either plus or minus. Depende. Kung above, nandun sa positive. Kung below or less than, yung claim natin nandun sa negative. Ganun po yan. 99 is nandun po siya, yung boundary niya po is yung 2.33. At saka sa 95, yung gagamitin natin sa problem na to is 5% yung alpha. Kung Z test ang gagamitin natin, pasok siya sa CLT, then meron tayong 1.645 or 1 or negative or positive. Kung one tail yan. Kung two tail, hindi natin siya wala na dyan, di ba? Nahati yon. Kung two tail, nandun sa kabilang dulo yung shaded natin, yung area ng alpha. So alpha sub 2 na-divide kasi, kaya alpha sub 2. So illustrate natin yan. Dito po sa two-tailed test, ganyan. Meron tayong alternative hypothesis two-sided like not equal. Nandun, di ba? Kung ano yung natin, yung sample, 142 minutes yung global, right? So yung alternative hypothesis greater than yon. So greater than 142 minutes. Dito, not equal two-tailed. Illustration lang po tayo. Kung gamit tayo ng symbol na not equal, two-tailed test yan. Kung gamit tayo ng less than or greater than, gamitin natin yung one-tailed test or yung one-tailed test, lower or less than or greater than or mas mataas sa yung sa parameter na ginamit natin. Kung mean, di ba? Example, according to survey, the average daily usage of social media worldwide of internet users amounts to 142 minutes per day. Si Sofia nag-conduct ng study kasi claim niya na medyo mahaba-haba or talagang higher yung sa friends niya. Kaya lang, paano natin masasabi na significantly higher yung friends niya? Kahit na in-observe natin na hindi naman talaga bababa sa 142 minutes yung usage ng friends natin. Ni Sofia, I mean. So, ganito.
tingnan natin doon sa ating solution. Meron tayong results on survey. 10, di ba? 10. Yung Kang Sofia, meron siyang friends sa 10. Sinurvey niya. Pag survey niya, nakuha niya 132, 148, meron, nag-fluctuate. Merong variance yan, di ba? Nag-fluctuate. Kaya lang, dun sa problem natin, yung given lang is yung population, di ba? Yung mean na 142 minutes, wala tayong clue kung ano yung variance standard deviation ng study na yon. Kaya gumawa Sofia ng kanyang sampling distribution. So, meron tayong mga tanong sa statistical data nga talagang ma-prove yung claim ni Sofia. At saka, ano ba talaga yung average daily usage of social media ng friends niya? Compare it to the previous average usage. Then, meron pa rin tayong tanong, kung sa dalawa bang claim, saan ba doon ang totoo? Kung nag-compute ni Sofia yung gamit ng friends niya sa social media, significantly higher ba yun matatawag doon? At saka, ano ba yung idea ng significantly higher than the global average value? Diba? Dito. Kung lampas lang ba ng matawag natin na significantly higher? No. Meron tayong processor dyan. What do you think of the difference between the simple comparison of data hypothesis testing? Yung sa comparison of data, malita natin kung sinong above talaga, pero hindi yung sa hypothesis testing. Kasi sample ang ginagamit natin. Dito balik tayo sa hypothesis na formulate natin. The average usage of Sofia's friends is the same as the global average, yung given. So, yung mean sa global average is 142 minutes. Yung ginawa ni Sofia, nandito, is higher than yung claim niya. Kaya gawa tayo ng yung formulation natin na greater than 142. So, sa greater than 142, meron na tayong clue na talagang yung nandun siya sa one tail, di ba? At saka, gamitin natin yung 95% confidence level na mayroong significant na alpha. Okay, meron tayong alpha dito na 5%. Convert natin to decimal, 0.05. Yan. Diyan po sa shaded na yan. Kasi yan po ang illustration natin. Nandun po, one tail test. Diba? Okay, illustration of the rejection region. Paano natin illustrate? Nandun na yung non-rejection region, yung hindi shaded. Yan, si null hypothesis. Tingnan natin yung alpha kasi nag-claim ka, diba? With 95 confidence level. So, yung alpha natin is 0.05. Kung papasok dun ang computation natin, doon sa rejection region, okay, i-reject natin yung null hypothesis. Yung claim mo yung totoo. Pero, pag hindi, meron tayong tinatawag na critical value. Yun ang point ng boundary ng test distribution natin. So, sa t-test, kasi nga, hindi nga siya z-test ang gamitin natin kang Sofia. Why is that? Kasi nga, yung niya is less than 30 at saka wala tayong po yung standard deviation ng population. So, definitely, wala tayong ginamit na value parameter sa population kundi na yung lang comparison with the mean of the global, yung 142. So, ito po, yung the population parameter interest is the mean kasi yun lang yung given. At saka, yung formulate na hypothesis yung kanina, meron na tayong clue na gumawa na tayo. The mean, the null hypothesis is the mean is equal to 142 minutes at saka yung alternative hypothesis is greater than 142 minutes, higher. Okay. Check the assumptions. I-assume natin na ganun po, na naka-sample distribution po siya at saka we will use the normally distributed po siya. Okay, i-assume natin yan. Okay. Let's just say na meron tayong significant level na alpha. Yan. So, yung significance level natin is 0.05. 95% confidence level. Tingnan natin. Okay, significance level. So, one tail siya is a two-tailed to one-tailed. One-tailed. Then, get the critical values. Ito, punta tayo sa t-table. Meron tayong idea 10 lang yung sample size, di ba? Yung sa t-table, nag-vary doon sa degrees of freedom, which is yung sample size, deduct tayo ng 1. So, meron tayong
9. Okay, take note. N, degrees of freedom is n minus 1. So, 9. 10 minus 1 is 9. So, at saka yung ano natin is meron tayong merong 0.05. Yan. One tail. Check. One tail. 0.05. 5 ang alpha natin, di ba? At saka 9. Ito po yung critical value natin. Yan. Yung critical value. So, magkuha na natin yung critical value. Yan. Dito. Nilagay natin yung critical value. Diyan ang boundary niya. Critical value. Ngayon, so mangyari, i-compute natin based on our sample data. Yung sampling distribution na ginawa ni Sophia. Kung dito na pasok yon yung computed value sa non-rejection region, hindi natin i-reject ng null hypothesis. Pag dito naman, i-reject natin. So let's find out. Natin. Select the appropriate test statistics and compute. So hindi siya, sa t-test po siya. Why is that? Kasi wala tayong, the standard deviation of the population is unknown at saka below 30 po siya. Wala tayong kinukuha talaga doon sa population. At saka dito is less than 30. At saka yung sample natin, tinabalik tayo doon sa given. Sample sila. Meron na tayong clue sa every person doon, lagay natin X yan. Si Allen, yung social media nila is 132 minutes. Isa-isa. Sa solutions, pwede natin punta tayo doon sa Excel. Pwede rin gumawa tayo ng sarili natong table. Sarili nating table. Doon sa last time na discussion natin, ito po. Gamit tayo ng formula. Kasi t-test yung natin, di ba? Yung sa sample, kasi ito yung unknown. Unknown yan. Ito, sample means. Wala pa. Kasi ito yung mean ng ilang alin, di ba? So, yung sample mean, point natin. Lagay natin yung average. Yung na-survey natin. Yung naalin. Ito, given yan. Tapos, x minus x bar. Paano ba yung sample mean, yung x bar natin? Ito, i-add mo yan sa 5 divide 10. Add natin. Yan. Diba? Natawag natin yung sample mean. 152. Meron tayong clue na 152. Yan. I-add natin yan. Tapos divide 10. 10 sila. Diba? Dito tayo, kasi yung target natin is ito. Yung standard deviation target natin. Nakuha na natin tong check na yan. AC lang. Ito, dito tayo magkakaano. Kung sa Excel naman, STD lang yan. Ito, yung formula. Pero kung mano-mano, yan. I-solve natin dito muna yung summation of x minus x bar square whole square. Yan. Una natin gawin is, lagay tayo nito ng column, tapos i-square natin yung result, tapos i-add natin. Okay? So, we have the x is 132 minus 152. We have negative 20 square natin 400. And so on. So po yan, i-add natin yan. Ito po yung sa taas, yung summation. Pag add natin yan, yung n1 is 9, di ba? 9. Pag add natin 358, ganyan. Pag natin is i-divide natin 3548 divide 9. Tapos yung result niyan is square root natin. Kuha natin yung sa standard deviation. Okay. Ito. Since nakuha na natin, balik tayo sa ating statistics, t-test natin na formula. Yung computed value. Meron dito, meron na yan. So, 152, yung sa sample. Diba? Sample mean ni Sophia. Minus, ito yung claim sa global. Standard deviation, sample standard deviation, yung sa kang Sophia. At saka yung n, yung sa sample size. Yan. Kung solve natin yan, result yan ng 1.590. This is a computed value. Tingnan natin yung sa critical value. Makikita natin na yung sa critical value na 1.80, ipe-plot natin yung computed value. 1.593. Dito siya, yung computed value. Diba? Diyan nga yung boundary niya. Ngayon, nakikita natin na the computed value is less than the critical value. Nandito siya. Diba? Left side siya sa dito, sa critical value. So, makikita natin, meron tayong idea na
the computed t-value is at the non-rejection region. Wala talaga, nandun siya sa non-rejection region. The computed value is less than the critical value, so we fail. So Sophia failed to reject the null hypothesis. Hindi i-reject si null hypothesis. Kung ano natin, yun po, we fail to reject the null hypothesis. Kung interpret naman natin with 95% confidence level, there is no significant difference of Sophia's sample to the global social media usage with a mean of 142 minutes. Walang significant difference. Okay, that's all. So you have to take notes of the takeaway given on this slides, nandun sa description. I-submit ko po, ilalagay ko din. So thank you for listening and God bless. Hanggang sa muli, share, follow.